Pinag-aaralan na ng Department of Public Works and Highways ang pagdaragdag ng isa sa ayos na pumping stations bilang bahagi ng flood control efforts sa Metro Manila. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Nakatira sa tabi ng creek sa Doña Carmen, Quezon City si Jeline. Kaya nararanasan niya ang matinding pagbaha sa tuwing umaapaw ang tubig sa creek kapag tuloy-tuloy at pag-ulan. Nung time na yon, last year, hanggang dito po, hanggang dibdib po. Paano po ginawa niyo noon? May mga nagpalikas po sa amin. Tinulungan po kami ng mga city government na may ilabas kami doon. Ngayon, nakikita na niya ang pagsasaayos ng drainage system. Yung drainage system sa amin po, okay naman kasi every weekly naman po atang nililinis ng mga barangay sa amin eh. Tuloy-tuloy naman po yung agos ng tubig. Pero once na sunod-sunod po yung ulan, halimbawa 3 days, pag ganun po, tuloy-tuloy na po, pinapa-evacuate na po kami ng mga barangay. Nilinis na nila kasi nung nakaraan bumaha talaga. Kaya ngayon wala na, okay na yung creek namin. Pinag-aaralan na ng Department of Public Works and Highways na magdagdag pa ng ma-rehabilitate na pumping stations sa pakikipagtulungan sa Metropolitan Manila Development Authority. Kami po, we are trying to increase yung rehabilitate yung 32 pumping stations. 32 of the many pumping stations, no? Under the World Bank assisted program. So we're just going to rehabilitate these pumping stations to increase their discharge capacity. No, yun ang ginagawa po namin for MMDA. Eventually, all these pumping stations will be turned over to MMDA for their operation and maintenance. Sang-ayon naman ang pamahalang lungsod ng Quezon City sa ipresenta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungkol sa questionable umanong pagpupondo sa mga flood control projects. Kung tutuusin, malaki pa ang budget para sa flood control project kumpara sa aktual na kinakailangan na pondo ng lungsod. According to our master drainage plan, we need at least 27 billion pesos. Di ba? So, kung aayusin natin to, magagawa natin eh. So, magkano ba yung nandun sa expose? Parang 500 plus billion, di ba? 545 billion. Pero Quezon City needs at least 27 billion. So parang nakikita ko as a policy maker, parang doable. Pero magiging epektibo lamang ito kapag may maayos sa integrated flood control sa Metro Manila. Pero siyempre kasama na dyan na hindi naman natin pwede ayusin tong Quezon City lang. Kailangan nakikipag-coordinate tayo, integrated tayo sa flood control ng Marikina, ng Valenzuela, ng Caloocan, ng San Juan, ng Manila, para natin. So medyo complex po talaga to. Itong ang problema natin ito. Pero the center of it all in finding a solution is good governance. Kaugnay nito, ongoing pa ang proyekto ng DPWH para sa pagpapalawak ng carrying capacity sa Marikina River at pagsasaayos sa mga pipes para sa maayos na daluyan ng floodwaters. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.